Isipin mong namumuhay ka ng mahigit 6 na dekada sa pag-iisa sa kailaliman ng hindi mapasok ng mga gubat ng Sweden na halos walang connection sa labas ng mundo. Yun nga pambihirang buhay ni Ginong Gilo. Ang ating paglalakbay ay magdadala sa atin sa isang liblib na kubo sa gitna ng tahimik na kagubatan na patuloy na sumasalamin sa presensya ng dati nitong nanirahan. Inabot kami ng ilang oras ng paglalakad bago marating ang malungkot na kubong ito. Si Ginoong Lu na mahilig mag-isa ay bihirang lumabas sa bayan. Ang kanyang mga kapitbahay at tagabayan na nag-aalala ay kinakamusta siya tuwing ilang buwan at may ilan ding dumadalaw para tiyaking buhay pa siya. Mula nang siya ay pumanaw noong 2004, unti-unting nasisira ang lahat, ngunit nananatiling tila nakapirmi sa oras, hindi nagalaw sa loob ng 20 taon. Ang kotse niya sa likod bahay at sala ay gaya pa rin ng iniwan niya noong huling araw niya. Sama kayo sa amin sa pagtuklas ng mga misteryo sa makakapal na kagubatan ng Sweden. Maligayang pagbabalik sa inyong lahat sa panibagong episode ng Bros of Decay. Ako si Leslie. Gaya ng dati sa likod ng kamera, si Ginoong Danny. Maligayang pagdating, kaibigan. Nagfi-film tayo ng isa pang kamanghamanghang episode dito sa bansa. Sweden. Nakatayo kami dito, gaya ng nakikita mo, sa gitna ng kagubatan dahil papunta kami sa abandonadong bahay o kubo o kung anuman ang tawag mo, ni Ginoong Gilo. Isang lalaki na sinasabing namuhay ng 60 taon na hiwalay sa lipunan. Magiging napaka-interesante ng episode na ito. Oo, hindi siya kailanman nakipag-usap kanino man, hindi siya lumalabas ng bahay o pumupunta sa syudad. Sige, malapit na tayo sa tingin ko. May coordinates ako at sa tingin ko ay kaunti pa sa bandang iyon at dapat ay papasok na tayo sa kanyang lupain. Oo, ang pagdaan sa kagubatang ito ay naging isang hamon. Tama! Siguro mga 2 kilometro na ang nalakad natin, di ba? Oo. Matagal nang inabandona ang lugar na ito, pero di ako sigurado kung gaano katagal. Gusto ko sana malaman yon pagdating natin sa bahay at pag nakapasok tayo sa loob. Sa tingin ko malapit na tayo. Nakikita ko ang ilang istruktura sa malayo. Sana nga yun na yun. Kung makakababa tayo dito, oo, makakarating tayo sa lugar na yon. Mukhang kaya naman ito. Mag-iingat ka, hindi mo alam kung saan may lawa dito sa Sweden. Oo, at medyo mabasa rin ang mga gubat dito. Maraming mga halamang lawa sa loob kaya sobrang basa. Lalo na ngayong panahon, mapapansin mong dumidilim na pero 3:00 pa lang ng hapon. Nagdesisyon kami ni Danny na mag-explore sa Sweden ngayong papalapit na ang taglamig. Oo, ito yung panahon ng tao na kaunti lang ang liwanag. Nakita mo ba to? Parang tinamaan ng bagyo ang lugar na to. Oo. Hindi ito pinutol na puno, kundi mga bulok na bumagsak. Lahat sila bumagsak, oo, medyo nakakatakot. Tingnan mo ito, buong ugat ay nakalabas. Ito ay dahil sa bagyo. Hindi ko alam na ganito kabagyo sa Sweden. Sa tingin ko nakikita ko na ang bahay doon sa pagitan ng mga puno. Kaya malamang ito ang mga punong itinanim niya mismo. Mukhang ito ay kusang tumubo. Kasi kapag tiningnan mo rin ang lupa, wala masyadong mga halaman sa lupa at kadalasan ibig sabihin nito ay kusang tumubo ang gubat. Oo, pero dahil din sa dami ng mga dahon, hindi tumutubo ang mga damo. Sige, nandito na tayo. Hindi ito madali habang may hawak na kamera. Ayos lang ba? Oo. Sige, malapit na tayo. May maliit na sapa na dumadaan dito. Napakaganda ng tanawin, napakaganda talaga. Nung una kaming dumating sa Sweden,
Makukulay pa ang mga dahon, pero ngayon Nobyembre nangingitim na sila. Lahat sila ay nalalaglag na. Naghahanda na sila para sa taglamig. Oo, nandito na tayo, Danny. Diyos ko, ayun ang kotse niya. Oo, napansin ko rin ang daming basura dito. Oo, okay naman siya. Gusto niyang mag-isa, pero kitang hindi niya inaalagaan ang kalikasan. Oo, Tingnan mo lahat ng mga plastik na bote at iba pang kalat na nakakalat dito. Ay grabe. sa tingin ko nasa ibabaw tayo ng tambak ng basura. Baka ito ang lugar niya ng pag-iipon ng basura. Oo, lugar ng collection. Oo, dito niya lang nilagay lahat, Diyos ko. May lumang nabubulok na kotse dito. Iniwan lang dito. Opel ba ito? Volvo ba ito? Hindi ako sigurado. Diyos ko. May E siya, pero ang Volvo wala. Hindi ako sigurado kung anong brand ng kotse ito, pero sigurado akong ito ang kotse ni Ginong Lu. B, parang ganon. Mukha siyang American brand pero hindi ako sigurado kung alin. Siyempre, gaya ng nakikita mo, sa dami ng taon na nandito ito, talagang bulok na at halos gumuho na. Tingnan mo, may punong tumubo mismo sa loob ng makina nito. Grabe, ilang taon kaya bago tumubo ang punong ganyan? Mga dekada, Mga dekada. Sige, ibig sabihin matagal na itong inabandona dito, mga dekada na. talagang nakakabaliw. Diyos ko, Sige, pasukin natin ang property na to at ipapakita natin yan. Ang daming bagay dito, tingnan mo, may ilang sasakyan pa rito. May mga sasakyan pa na halos lumubog na sa lupa. totoo nakakabaliw talaga niya. Pero medyo malayo itong bahagi na to sa bahay niya, kaya ginamit niya ito paminsan bilang tambakan, sa tingin ko. Oo, malamang. Nakakalungkot yon para sa akin. Okay, wow, ang ganda at parang mahiwaga doon sa malayo. Oh. Siguro ang sarap tumira sa isang maliit na bahay sa gubat, pero baka hindi katulad ng ginawa niya, kasi namuhay siya ng talagang mag-isa, walang anak, walang asawa, walang kahit sino. Nag-iisa lang siya dito sa lugar na ito. Hulaan ko ang banyo. Oo, ito na nga ang kubeta. Kita ko na may tumutubong Christmas tree sa harap nito. Wow, ang ganda pa rin tingnan. Tignan mo yan. Mag-ingat ka dahil lahat yan ay Bulok na. bulok na. Oh. Tingnan mo yan, may butas sa sahig. Ayos din, may mga poster at magazine pa sa pader. May tissue pa sa banyo. Maayos pa lahat. Ay, parang napaka-komportable ng kwartong ito. Oo, maliit pero punong-puno ng lamok. Lamok. Tingnan mo, may kabayo pa nga sa itaas ng pinto, pero baliktad. Natatapon ang swerte mula rito. Uy, tingnan mo ito, Danny. Grabe. Parang nagkakagulo na lahat. Sinusubukan kong buksan ito pero parang imbakan niya may ito ng kahoy. Pwede mong silipin sa loob. Nandito pa lahat ng kahoy. Wow, parang ganito ito. Ang daming kahoy. Siguradong nalampasan niya ang taglamig dahil dito. Sa Portugal, mga 2 taon ito. Oo, siguro hanggang taglamig lang dito. Ito ang kahon ng sulat niya. May natirang liham sa loob. Makikita mo na nakasulat dito ang apelido niyang Low. Mula sa panahong iyon. Wow! Walang kahit ano dito. Walang mga kapitbahay o kahit ano pa. Talagang namuhay siya ng malayo sa lipunan. May isa pang parang garahe dito. Kusa lang itong bumubukas. Nakakiling ang buong bagay. Oo, maaari na itong bumagsak anumang oras. May gamit pang halaman at iba pa. Papasok lang ako sandali para ipakita sa inyo. Sobrang magulo sa loob. Maraming semento o mga gamit sa hardin. Sige, susubukan kong ibalik ito. Tulungan mo ako. Medyo mabigat talaga ito. Para sa akin, parang bahay na gawa sa damo ito. Tingnan natin kung ano ang laman nito. Baka ito ang kanyang banyo dahil sa Sweden. Karamihan ng kubo ay walang banyo o anumang gamit sa loob. Oo, pero may 2 pinto siya sa bawat gilid. Hindi ako sigurado kung para saan ito ginamit. Ibig kong sabihin, medyo interesante.
Tara na, pumunta na tayo sa bahay. Ipakikita ko sa inyo ang ganda nito sa loob at labas. Sobrang excited ako para dito. Tingnan mo, Danny, may kulay pa itong nabanggit natin sa mga naunang video. Yung pulang kulay. Swedish talaga ang pulang kulay na yan. Yan ang dahilan kaya tumatagal ang kahoy at halos lahat ng bahay sa Sweden may ganyang kulay. Ang ganda ng bahay na to sa gitna ng kagubatan. Wow! Lahat ay talagang tinutubuan na ng mga halaman. At pati na rin ang tungkod niya, noong siya ay matanda na, ay nakatayo pa rin sa harap ng pinto. Grabe, malamang kinuha niya ang tungkod niya. Naglakad papunta sa kotse, pumunta sa tindahan at bumalik. Yun lang ang biyahe na ginagawa niya, kaya itong labas ng bahay niya. May mesa dun sa ibaba. Oh! Bago silipin ang loob ng bahay, ipapakita muna namin ang labas. Ginawa niya ang mesa mula sa stand ng makinang panahi. Ito ang parang likod bahay niya dito at nandoon naman ang bahay mismo sa harap natin. Sige Danny, pasok tayo. Tingnan natin ang lugar na ito. Excited ako. Sige, mukhang napakadelikado pumasok dito sa lugar na to. Grabe, ito dati ang hagdanan papasok sa bahay. Danny, pagpasok mo, pakiusap. Sa tingin ko. Mag-ingat ka. Oo, sa tingin ko kailangan talaga nating mag-ingat dito kasi mukhang hindi ito. Diyos ko, hindi. Diyos ko, nararamdaman ko na parang bumibigay na sa ilalim ng mga paa ko. Grabe oh. Kita mo, pati bubong at istruktura, bumabagsak na talaga. Isa-isahin natin ito kasi parang babagsak na ang lahat. Pero sobrang interesting kasi, lahat ay nasa eksaktong parehong lugar pa rin gaya ng iniwan ni Jilu. Kailangan ko pang alamin ang kanyang unang pangalan. Iniwan niya ito, taon na ang nakalipas. Siyempre, hindi na ito gumagana, pero gusto ko pa ring subukan. Latgut War sa Farig, sa tingin ko. Wala akong alam sa ibig sabihin nun, pero andun pa rin lahat ng jacket, gamit, damit pang trabaho niya, pati pantry ng pagkain sa likod. Kung pupunta ka sa kabilang kwarto, ipapakita ko yun. Wala akong nakikita dito. Oh. Kahit ano lang talaga. Sandali lang, ipapakita ko lang itong food pantry. Meron talaga itong lahat, pati mga bote ng alak. Oo. Wow, mga delata lahat-lahat. At ang bubong ay lubos na baluktot at tumutulo. Nagkakabagsak-bagsak na, grabe. Pumasok kami sa isa pang entrance hall o kwarto, kaya may patio doon, may entrance hall dito, at nag-imbak din sila ng ilang gamit dito. Isang napakalaking frigider. Ewan ko kung bakit lagi akong... Frigider? Frigider. Bakit ba lagi ko itong kailangang buksan? Oo, hindi ko rin alam. Lagi na lang may ginagawa ako. At pagkatapos itong mga built-in. Mga kabinet, oh. Imbakan, hagdan. Wow, ligtas ba yan? Hindi ko sa tingin na ligtas yun, pero... May itaas pa pala. Sige, ipapakita namin ang itaas. Mamaya, siguro ako na lang mag-isa ang aakyat. Kasi sa tingin ko, kapag dalawa kami, magiging sobrang delikado yon. Doon sa itaas. Naku, may sapot ng gagamba. Agad tumama sa mukha ko. Oo, may lamok pa at mabaho pa. Naku, grabe. Ano? Danny, nakita ko yung mga litrato ng bahay na to. Meron talagang May butas, walang pader. Meron talagang butas. Sa pader ng lugar na to, ipakita muna natin ang kwartong ito. Tingnan mo yan. Hindi ko nga alam kung makakapasok pa tayo, puro baluktot na ito. Dati itong sala, ang kainan. Ang kainan at sala, lahat iisa lang. Kabuo ang istruktura ng bahay. Bumagsak doon, tumutulo na talaga. Umulan kaninang umaga at lahat dito basa. Maglalakad ako sandali para tingnan kung may makikita ako. Hindi ko akalaing si Leslie. Oo, may nakita lang akong mga nakakatuwang bagay. Sige. Ang pangalan niya ay Gunnar. Gunnar. Si Gunnar ang pangalan niya. May ilang sulat kamay din na nakadirekta sa kanya dito. At wala akong ideya kung anong taon ito nandito. Tenerife. Iyon ba ay sa Spain? Tama. Tenerife. O sa Portugal ba iyon? Hindi yun sa Portugal. Hindi ako sigurado. Wala akong ideya. Wow, galing pa to noong 97.
Ang mga ito ay 25 taon na. Itong mga liham na ito. Kaya siguradong inabandona na ang lugar na ito ng 25 taon o higit pa. Sige, hindi ako magtatagal dito, pero lahat ng gamit ay nandito pa rin, parang mesa ng accounting. Sa ilalim nandoon pa ang mga panulat at lahat ng gamit ay nasa ibabaw pa rin. At tingnan mo ito, Danny, gustong gusto ko talaga. Nakasabit pa rin dito ang mga jacket niya sa mga sabitan ng damit habang gumuho na ang buong bahay doon. Sige, sa likod natin nandito ang kusina ng bahay at may napansin na naman ako. At malamang napansin mo rin ito. Tingnan mo ito. Sobrang baba. Ang kitchen countertop ay halos abot na sa tuhod ko dito. Oh, At napansin namin ito sa buong Sweden na ang mga kusina sa mga abandonadong lugar o sa kabuuan ng mga bahay. sa pangkalahatan. Sobrang liit talaga. Di ko maintindihan bakit nila ginagawa yon. Sa totoo lang, hindi naman maliit ang mga tao dito. Pero sa ngayon, Oh, sa ngayon. siguro mga 100 taon. Pero kung ikumpara sa ibang bansang Europeo tulad ng Portugal, normal lang ang kusina sa mga abandonadong bahay doon. Ngayon, hindi naman nagbago ang taas natin, pero ikaw, halos abot mo na ang kisame. Kaya oo, mababa talaga ito. Oo, tama. Tingnan mo itong napakagandang kalan na meron tayo dito sa likod. Gustong-gusto ko kung paano niya pinalamutian. Palagay ko, siya mismo ang nagdekorasyon ng kalan gamit ang kanyang kamay. O, tingin ko lahat ito ay pininturahan. Mga munting guhit na ginawa niya para bigyan ng karakter. Lahat ng kaldero at kawali ay maayos pa ring nakasalansan dito sa ibabaw. Gusto ko talaga yung meron tayo dito sa likod. Sobrang bigat. Pero tradisyonal itong plansa gaya ng nakikita mo. Wow, talagang kinakalawang na. Oo, matagal na itong nakatayo dyan at itong kalan sa ilalim nito, ito ay isang number 27 Husqvarna. German brand, magandang kalan at wala namang Grabe. lumalabas iyon na pwede mong hilahin ang pinggan mo. At kapag isinara mo ito, kusa na rin itong sumasara kasabay nito. May kaunting kahoy pa rin sa ilalim niyan. At sa tingin ko si Ginoong Gunnar ay may pusa rin dahil may nakikita tayong Shiba na nakahiga doon. At dito makikita natin ang buong kitchen countertop, nandito pa rin ang sombrero na naiwan sa ibabaw nito. Wow! Gusto ko rin ito. Itong mga pampalasa, asukal at lahat ng ilalagay mo dito. At ito ay karaniwan talaga. Oh, ang suweko. Sa lahat ng bansang Nordiko, Denmark, Sweden, Iceland at Faroe Islands, nakita rin namin ito at kinunan ng video. Oo, totoo yan. Ganyan din sa karamihan ng bansang Nordiko. Isang pambukas ng lata na astig na nakakabit sa pinto. Hindi mo na kailangang tanggalin. Palaging nandoon. Wow, ang galing. Ano naman ang meron tayo sa kabila? Alam mo ba kung para saan ginamit ang rack na ito? Siguro para patuyuin. Oo, siguro para patuyuin drying rack. Gustong gusto ko na andito pa rin ang mga tuwalya niya. Kahit ang dami ng taon ang lumipas. Wow. Palagi kong kailangang muling isipin sa sarili ko. Tuwing nagfi-film ako sa ganitong lugar na literal na andito na ito buong buhay natin. Oo. Hindi nagbago. At yun ang laging nagpapagulo sa isip ko. Oo, laging nakakabigla sa isip. Oo, totoo yan. Bawat literal na bagay. At lahat ng pagkaing ito at lahat ng bagay ay nandoon pa rin. Grabe, Diyos ko. Meron kang magagandang plato. Masasabi ko, tingnan mo ang mga ito. Si Lumang Gustav ay nasa Sweden. May magagandang Swedish na porselanang plato. Hindi siya gaya ng makikita mo sa mga gamit sa loob ng bahay. Hindi talaga siya mahirap na tao. May ilan siyang sasakyan. May lahat siya. Iniisip ko kung ano ang ginawa niya sa buong buhay niya. Talagang gusto rin niya ang platong ito o ang tray na ito. Isa ring Swedish na tatak. Sige, at mula rito, pwede tayong pumasok sa isa sa mga pinakakilalang kwarto sa buong bahay. Ito rin ang isa sa mga pinaka-preserved na kwarto sa loob ng bahay na ito. Oh, welcome sa loob. Diyos ko. Jesus.
Magulo siya, pero maganda pa rin. Tila time capsule lang ito. Oo, kaya parang napreserba talaga. Kumbaga, lahat ay nandito pa rin ang astig. Kumpletong kapsula ng panahon ito ng buhay niya. Oo, natakot din ako sandali. Kasi parang may buhay na kuting na nakahiga sa ibabaw ng kama. Sa tingin ko, stuffed toy lang yun. Sige. Sa tingin ko, stuffed toy lang din yun, oo. Hindi ko inasahan na ganito katagal. Tingnan mo lahat ng mga librong meron tayo dito sa ibabaw. Babasahin niya ito habang buhay. Mayroon pang makinang panahi sa ibaba doon. Medyo astig nga iyon, sa totoo lang. Anong tatak iyon? Wala akong ideya. Alam ko lang na F-L-E-J-A ang spelling nito. Fleja, pati yung takip ay nasa ibaba pa rin. Ano to? Ito yung takip para sa... Ay bahagi pala ito ng upuan. Wow. Nandito pa rin lahat sa ibabaw nito. May nakuha tayong larawan ng kasal mula sa isang tao noong 1981 dito. Hindi ito galing sa may-ari ng bahay, nakalagay sa ibaba na si Ginoong Kowak. Baka kaibigan niya ang ikinasal at dito niya ito nilagay. Lahat ng damit niya at iba pa ay maayos pa ring nandyan sa loob, grabe. Talagang tinutubuan na ng amag itong bagay na to sa puntong ito. Oo, malalaglag na yan. At dito siya palaging natutulog, tulad ng nakikita mo, ayos pa rin ang kama. Ito ang higaan ni Ginoong Lu. Kama siya tingnan pero sofa talaga ito. Oo, tama ka dyan. Nakakabaliw na dito siya natulog. Noong tumanda siya makikita ang tungkod niya sa labas at dito siya natutulog sa supang ito. Sige, sisilipin ko kung hindi totoong pusa yon, Danny. Sa tingin ko, hindi naman. Hindi, laruan lang siya. Buti na lang. Oo, sigurado akong mahilig talaga siya sa mga pusa. Kita mo, mahilig siya sa pusa. Oo, 2004. Hindi posible sira na talaga ang bahay na to. 2004. Matagal na yon. 16 na taon. Hindi, 18 taon na. 2004 ay 18 taon na ang nakalipas. Pero kahit na ganun. Pwede naman, pero hindi ako sigurado. Pero bakit nga ba nandito ang kalendaryong ito? Oo, totoo yan. Siguradong mahal niya ang mga pusa. Gustong-gusto ko itong bahay na meron tayo dito na kamukhang-kamukha ng labas ng bahay niya. Tingnan mo, may maliit pang teddy bear. Kaya baka ito talaga ang bahay niya. Isang painting ng bahay niya. Hindi pareho ang pwesto ng pinto pero... Sige, tama ka dyan. Pero ito ay representation ng... Oo, pati na ang mga bundok sa likod, pareho rin sila. Nasa isang mabundok na lugar na tayo ngayon. Ang mga maliliit na palamuti, pati porselanang piraso. Naiwan pa rin doon. Wow! Huminto ang orasan sa alas 2:20. Hindi na muling tutunog. Sino kaya ang babaeng ito? Wala akong alam. Baka may gusto siya sa kanya. Malamang. Maaring ito ay larawan niya noong kabataan. Nakikita ko siyang ganito, nakatira rito, naninigarilyo ng pipa. Tiyak na representasyon ito ng isang tao na titira sa ganitong lugar. Tingnan mo ang temperatura ngayon, Danny. Sira talaga ito. Hindi na ito gumagana. Sira talaga ito. Isang mesa kung saan siya dati kumakain. May naiwan pang kutsilyo dito. Swedish na corona. Wow, 5 Swedish na korona. 50 sentimo yon at magagamit pa rin ngayon. Hindi, sa tingin ko hindi na kasi napakaliit ng 5. Meron kanyan dati. Oo, nagbago na ito sa pagdaan ng panahon. Ang 5 ay 5 euro cents lang. Maliit na halaga ng pera. Oo. Naiwan pa rin dito ang radyo kahit na nabubulok na ito sa loob. Sobrang nakakabaliw talaga yon. At ito ay isang ang may 7 kandila ay Jewish na lalagyan ng kandila, tama? Oo. Sige. Baka Hudyo yun. May nakita ka bang kahit ano? Wala akong nakitang kahit anong relihiyoso sa pangkalahatan. Pero wala rin akong nakitang kahit anong Hudyo sa pangkalahatan maliban sa mga kandila. Oh. Nakapunta ka na ba sa lugar na ito? Napakaliit dito, kaya mahirap maglakad-lakad sa lugar na ito. Tingnan mo, may kalendaryo pa sa taas. Isa pang kalendaryo ng pusa mula noong 2004. Kaya siguro 2004.
Para sa akin, mukhang makatwiran ang 2004. Oo, pakiramdam ko parang tuluyan ng nagkakagulo ito kaya masasabi kong matagal na. Nandyan pa rin ang mga baso, tasa at gamit. Talagang kamangha-mangha ito. Sige, iikot ako dito. May malaking hapagkainan dito sa gitna. Malaking hapagkainan. Anong sinasabi mo? May hapagkainan dito sa gitna ng kwarto. Sa tingin ko, mas magarbo itong hapagkainan na ito. O ito ba ay Hindi ko alam. yung palagi niyang ginagamit? Oo, yun siguro ang madalas niyang gamitin. Sombrero niya to na nandito lang. Gusto ko to. Isang bagay na gawa sa Sweden. Magandang tasa. At pati na rin ang fireplace dito sa kwartong ito. Talagang kamangha-mangha. Nandoon pa rin ang kahoy. Lahat-lahat. Bakit mo pa ito papalakasin? Malamang hindi na nila ito ginagamit. Oo, pero wala namang compartment para lagyan ng panggatong kahit saan. Nakikita mo ba ang latch saan man? Madalas binubuksan ang fireplace para lagyan ng kahoy o baka ito na ang firing. Oo, ito na yung fireplace. Hindi na ginagamit kaya hindi na nilalagyan ng kahit ano. Oo, pinalamutian mo rin ito. Oh. Paano niya mapapanatiling mainit dito? Parang weird yon para sa akin. Hindi ko alam. Ako rin, pati itong ref nasa loob din ng kwartong to. Grabe. Naku, Hindi! hindi naman mabaho kasi bukas na siya kaya gagawin ko na lang ito. Lahat ay talagang, Sobrang puno, nakakainis pa rin. at lahat ng mga damit. Nandiyan pa rin lahat. Maraming babae, puro pang babae lang ang mga damit. Ang weird naman nun. Literal na pambabaeng damit lang talaga ito. Baka nagkaroon siya ng asawa bago siya namatay. Siguradong alam natin na ang nakatira dito ay si G, Low at U. Pero hindi namin alam na may babae pala sa buhay niya kaya bago rin sa amin ang impormasyong yon na dagdag sa kwento. Ang daming basura dito. Oo, ngayon mo lang sinabi sa akin. May coat din ng babae na naiwan dito at may bag din na naiwan sa gilid na ito. Baka yun ang babae sa litrato doon. May punto ka dyan. Mukha siyang 50 taong gulang. At mukhang dito sa gubat kinunan ng litrato. Oh, tama ka. Kaya baka may kasama siya. Oh, Sana para sa kanya, okay, may isa pang lugar na ipapakita namin sa'yo dito sa bahay na to. Aakyat tayo sa itaas, tara na. Handa na ba tayong gawin to? hindi ko sa tingin. Hindi ako sigurado. Okay, Diyos ko, matagal nang walang umaakyat dito. Oo, sigurado. Matagal nang walang pumunta dito. Grabe. Anong nakikita mo? Ilarawan mo anong nakikita mo. Diyos ko, may malalaking gagamba. Saan? Hindi ka pwedeng magpatuloy, nasa pinto na ayos lang. Kung ibibigay mo sa akin ang kamera, aalis na ako. Ipakikita ko sa inyo ang gagamba mga pare na nandyan. Walang sapat na espasyo para sa 2 tao dito sa taas. Mag-ingat ka. Oh, grabe. Parang naging kwarto ito noon. Pero ang dami nilang gamit dito sa taas. Na halos hindi ka na makalakad dito sa taas. Gusto ko yung kahon na nasa harap natin. May iba pang mga goggles dito at mga gamit sa pagniniting. Dadaan ako sa gulong ito. Titingnan ko kung merong nasa kabila. Nandyan pa rin ang mga bota, ang mga rubber boots, nakatayo pa rin doon. Karaniwan sa Sweden, pero mukhang papasok na tayo sa isang uri ng banyo o dating banyo nung araw. Hindi na ito buo, puro kalat na, pero lahat ng maiisip mo ay nandito. May butas din sa bubong doon. May mga dyaryo pang naiwan dito, Danny. Nasa itaas ka rin. Oo, nandito ako. Sige, pwede mo bang hawakan ang kamera sandali? Nahihirapan talaga ako dito. Uy, may nakikita akong sobrang ganda.
Nahihirapan din ako, pasensya na. Kailangan kong ipakita sa'yo. Ano yun? Diyos ko. Diyos ko, ang ganda ng preservation nito. Oh. Nasa ibang kalagayan pa rin ito at mula ito sa Stockholm. Wow! Tingnan mo itong ganda. Isang Royal typewriter mula sa Stockholm. Gumagana pa rin ito ng buo. Ang ganda niyan. Nagamit mo na ba ang typewriter, Danny? Oo. Hindi pa, pero gusto kong subukan balang araw. Isang hamon yan. Sasabihin ko lang sa'yo. Oo, nai-imagine ko. Ang ganda ng pirasong iyan. Marami pang ibang bagay dito sa taas, gaya ng mga kahon ng laro. Lahat ay dikit, pero may maliit na kahon na ginagamit ng mga bata o nakatira rito. Para yan sa pagniniting, gamit yan para gumawa ng mga guhit sa... Talaga? Sige, wala akong ideya. Wow, oo. Kailangan ko nang umalis dito. Pero may mga magagandang bagay doon sa likod. Pero imposibleng abutin. Kita mo lahat ng mga bote na nakatayo sa mesa. Pwede mo bang ipakita? Oo, baka kaya kong pumunta ng kaunti pang malayo. Wag mong subukan kasi... Pupunta lang ako dito sandali. Ipapakita ko sa iyo lahat ng bote. Sa ibabaw ng desk na yon doon, kaya maaaring naging study room ito noon. Sige, Danny. Oo, isa dalawa. Oh. Halika dito. May isang bagay din tayong hindi napansin dito. Diyos ko, pasensya na. Hindi ko talaga kaya. Ano bang sinasabi mo? May nakita akong vacuum cleaner doon sa ibaba. Mukhang Electrolux na American vacuum cleaner. Oh. Sige, umalis na tayo dito. Oo, kailangan na nating umalis dito? Kawili-wili ang ating na ito, pero masyadong delikado. Oo. Sige. Danny, tingnan mo ito dito sa likod ng bahay. Mukhang may mga bahay-bahayan na naiwan sa kubo dito. Tingnan mo ito. Itong mga maliliit na bintana. Talagang kamangha-mangha. Ang pinto dito. Parang bahay laruan din ito para sa mga bata. Ang bubong ay nasa bandang ito. Kumpletong dilaw. Sa tingin ko ito ay maaring naging parang bahay laruan o shed para sa mga bata noon. O sa tingin mo ba ay iba ang gamit nito? Wala akong ideya kung bakit kayo magkakaroon ng mga bahay. Hindi ko rin alam. Wow. Maraming tanong. Isa pang bagay na gusto kong ipakita sa iyo bago. Iwanan natin ang lugar na ito at iyon ang likod ng bahay. Kakapasok lang natin sa kwartong iyon na tuluyang gumuho. At dito makikita mo ang likod ng bahay. Bumagsak talaga ang buong pader. Pati ang bintana ay nahulog sa sahig dito. Ito ang tunay na pagkabulok, mga dekada ng pagpapabaya. Grabe, parang natural na pasukan na ang nabuo papasok sa bahay. Sige, nasa dulo na tayo ng video. Ang ganda ng lugar na ito. Sa pagtatapos, mas marami pa kaming tanong kaysa noong simula. Hindi pa rin namin alam kung sino ang tumira dito. Kung lalaki, si Roman o iba pa. Pero sa nakita naming gamit, naniniwala kaming si Danny ito. Sa tingin ko, sinabi nating babae. Tama ba? Oo, sa tingin ko babae ang nakatira dito, hindi lalaki. Iyan ang mga tanong na misteryo habang buhay. Oo. Sa lahat ng iyan, gusto kong magpasalamat sa inyong lahat
sa panonood ng video natin ngayong linggo. Kung nagustuhan ninyo, i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at mag-iwan ng magandang komento. Nasa description din ang link para kay Danny para makita ninyo ang kanyang channel at mapanood ang mga ginagawa niya doon. Salamat, salamat.